Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay live na kuha mula sa St. Peter's Square sa Vatican City, kung saan naroon ngayon ang mga Katoliko matapos i-anunsyo ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Pasado alas 7 ng umaga sa Vatican, namatay ang Santo Papa sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira. At ayon sa Vatican, ang Camerlengo ng Holy Roman Church na si Kevin Cardinal Farrell ang mga siwa sa seremonya ng sertipikasyon ng pagkamatay ni Pope Francis, pati na ang paglalagay sa kanya sa kabaong. Ang Camerlengo ang magpapatakbo pansamantala sa simbahan sa panahong walang nauupo bilang Santo Papa o ang tinatawag na sede vacante. Hanggang sa huling araw dito sa mundo ng tinaguri ang People's Pope, kapiling ni Pope Francis ang mga mananampalatayang kanyang pinaglingkuran bilang pinuno ng simbahang Katolika. Ang kanyang kababang loob, paninindigan para sa kapayapaan at mensahe ng pag-ibig at pag-asa binigyang pugay sa iba't ibang sulok ng mundo. Ating saksihan. Ang sigla ng mga mananampalataya habang inaalala ang muling pagkabuhay ni Hesukristo, lalo pang umigting nang masilayan si Pope Francis habang sakay ng kanyang Pope Mobile kahapon, Easter Sunday. Sigaw nila, Viva il Papa o Long Live the Pope habang iniikot niya ang St. Peter's Square. Di gaya nung mga nakaraang taon, hindi si Pope Francis mismo ang nanguna sa misa para sa Easter Sunday at iba pang paggunita sa Holy Week. Pero nagpakita ang Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square para sa tradisyonal na Urbi et Orbi blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Ito na pala ang huling pagkakataon na masisilayan si Pope Francis ng publiko. Wala pang 24 oras mula nito, inanunsyo ng Vatican, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana sa St. Peter's Square, kasabay ng pagbuhos ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan, maliit man o malaki. Sa makasaysayang Notre Dame Cathedral sa Paris, France, 88 kalembang ang umalingaw-ngaw para sa 88 taon ng buhay ni Pope Francis, na walang patid na pumanig sa mga pinakamahihina at nangangailangan, ayon kay French President Emmanuel Macron. Bumuhos din ang pagpupugay mula sa iba pang world leader. Mula sa Australia, Greece, Germany, India, at Argentina, kung saan ipinanganak ang unang Santo Papa mula Latin America. Nagbigay-pugay rin si King Charles ng Britanya. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ipinagluluksa ang pagpanaw ng Santo Papa na ilang beses nanawagan ng kapayapaan para sa Ukraine na patuloy pa rin ang gyera sa Russia. Nagpaabot din ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin. Si Pangulong Bongbong Marcos nakiisa sa mundo sa pagluluksa para kay Lolo Kiko na tinawag niyang Best Pope in My Lifetime. Sa pamamagitan ng halimbawa, itinuruan niya ni Pope Francis na ang pagiging mabuting Kristiyano ay pagpapaabot ng kabutihan sa iba
at maraming nanumbalik sa simbahan dahil sa kanyang kababaang loob. Nagdaos din ng misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Roma. Si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Cardinal David nanawagan sa mga simbahan sa bansa na patunugin ang kanilang mga kampana at manawagan ng panalangin. Ngayong linggo, inaasahang babiyahe si Cardinal David pa Roma para sa Papal Conclave, kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Malungkot na gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksa nga ang halos buong mundo, lalo ang milyong-milyong Katoliko dahil sa pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Isang araw yan matapos ang pagharap sa publiko ng tinaguriang People's Pope para po sa paggunita sa Linggo ng Pagkabuhay. Bakas man na may iniinda, naging magiliw ang Santo Papa sa mga nag-abang sa kanya at naghanda pa ng mensahe ng kapayapaan para sa lahat. Nakatutok si Maki Pulido. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Hirap pa, pero bumati pa rin si Pope Francis sa libu-libong dumalo sa Easter Sunday Mass. Spiritu Santi. Amen. At umikot sakay ng Pope Mobile para malapitan ang mga dumalo. Ito na pala ang huling pagkakataong makikita siya ng publiko sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Kanina, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. inanunsyo sa isang video statement ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88 pasado alas 7 ng umaga, oras sa Vatican. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Bago ang pagpanaw ng tinaguriang People's Pope, mahigit 5 linggong nakipaglaban sa sakit na double pneumonia si Pope Francis. Nakarecover siya kamakailan at nagpasalamat pa sa lahat ng nagdasal sa kanyang paggaling. Kabilang naman sa huli niyang naharap noong araw ng pagpanaw ay si US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Sa huli niyang pagharap sa Vatican, mensahe ng kapayapaan pa rin ang inihanda niya, bagamat binasa na lang ng kanyang aide dahil hirap ng huminga. Panawagan niya, ceasefire sa Gaza at kapayapaan sa Ukraine na nakikipaggera sa Russia. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kumuha po tayo ng update mula sa Vatican at makakausap natin live si GMA Integrated News stringer Pia Gonzalez Abukay. Pia, magandang gabi mula rito sa Pilipinas. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa St. Peter's Square? Buon pomeriggio, Pia. Mula dito sa Vatican. Dito sa Vatican, unti-unti na nating nakikita ang presensya ng ating mga kapwa Pilipino. Dumadami na sila at nagpapahayag ng pakikiramay at pag-aalay ng panalangin sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Yung iba nakikita pa natin talaga na nakasuot sila ng Philippines, na ipinagmamalaki nilang nakikiisa sila mula po sa mga residente na Pilipino dito sa Italia hanggang sa mga turista mula sa Europa at ibang bahagi ng Pilipinas, ng bansa at ng buong mundo. At mayroon ding mga nag-cancel pa ng kanilang flight para makiisa dito sa pakikiramay sa pagdarasal din para sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga Pilipino mamaya, mas maraming numbers ng mga Pilipino dahil magkakaroon ng pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Pia, alam natin na talagang espesyal at malapit sa puso ng mga kababayan natin si Pope Francis at gaya ng sinabi mo, inaasahan na mamaya mas dadami pa sila dahil may mga dasal at may vigil pa ata para kay Pope Francis. Pero yung Filipino community ba, meron ding inihahandang espesyal na mga prayer rites or kung anong bang pagtitipon para sa Santo Papa?
Dito sa Roma, maraming Italian churches na tuwing hapon ay mayroong special mass sa Tagalog. So sigurado na special intention na ang mga panalangin at ang mga mass ay ino-offer na para sa ating Santo Padre. Nahandyan ang Filipino chaplaincy at ang Filipino chaplain natin na Pilipino na nagsisimula na rin ng mga pamisa, no, para mag-alay ng panalangin para sa ating Santo Padre. At siyempre pa nahandyan ang Colegio Filipino kung saan nakatira ang mga kapariang Pilipino, no, na sigurado ay mayroon na ring misang nagaganap at dire-diretso na ito, ano, at magmula ngayong araw magkakaroon ng mga pagdarasal ng Santo Rosario at siguradong pagka open na sa publiko ang labi ng ating Santo Padre ay marami pa tayong mga kababayang Pilipino ang makikitang nakikiisa at nakikiramay sa pagpanaw ng ating Santo Padre. Pia, kahapon lang nagbigay si Pope Francis ng kanyang Easter message at humarap pa siya sa mga naroon, no, sa St. Peter's Square. Meron ka bang nakilala dyan ng mga kababayan natin or iba pang mga turista siguro or mga residente dyan na kahapon lang ay naroon para sa Easter prayer or Easter message ni Pope Francis? Ikaw ba, Pia, nandun ka kahapon? Pia, alam mo, sa totoo lang, talagang ikinabigla ng mga Pilipino at kahit ng mga Italians at ng mga turista ang balitang ito kaninang umaga. Dahil kung natatandaan natin, itong linggong to, during Lenten season, talagang hindi pinalampas ni Pope Francis ang kanyang mga surprise visit, no? At bigla-bigla na lang natin siyang nakikita sa St. Mary Major. Bigla siyang nagbumati nung Palm Sunday at kahapon nga ay lumabas ulit siya at bumati sa mga pilgrims at mga mananampalataya na nagpunta rito sa St. Peter's Square at inaasahan din ang patuloy niyang pagbuti ng kalagayan at patuloy na pagbibigay panalangin din at pagbibigay bendisyon sa mga pumupunta dito sa Vatican City. Kaya kaninang umaga, ayon sa mga nakausap ko kaninang umaga, bandang alas 7:35 ng umaga, nagulat yung mga turista at mga pilgrims na nagpunta ng maaga rito para pumila dahil nagpumalembang ng almost 15 minutes. So sabi nila, very strange yung kalembang na iyon at yung parehong kalembang na iyon ay natunghayan din namin dito ng alas 12 ng tanghali, Italy time, hanggang alas 12:15. So talagang nabigla ang buong mundo, nagluluksa ang buong mundo at ngayon ay lahat naman ay sama-samang nag-aalay naman ng panalangin para sa kaluluwa ni Pope Francis. At syempre pa, inaalala ng mga Katolikong Pilipino dito sa Italia ang kanyang pagiging malapit sa mga Pilipino, no? Ang kanyang patuloy na pagbibigay aral na isabuhay ang totoong mensahe ng Ebanghelyo. At huwag kalimutan ang mga mas nangangailangan tulad ng mga mahihirap, may mga karamdaman at ang mga lugar kung saan mayroong kasalukuyang gera. At Pia, mula nang i-anunsyo ng Vatican kaninang alas 7 ng umaga, oras dyan sa Roma, sa Italia, nagbigay na ba sila ng panibagong pahayag mula noon? Meron na bang mga inilabas kahit papano na mga detalye tungkol sa magiging funeral rites para sa Santo Papa? Pia, kung natatandaan natin, nung nakakonfine pa lang si Pope Francis, sinabi na niya na ang gusto niya ay isang simpleng funeral lamang. No? Binilin din niya na wooden coffin ang gusto niya at nagbilin din siya na kung sakali siya ay dalhin sa St. Mary Major's Basilica. Ito ay isa sa pangunahing 4 basilicas dito sa Rome at iyon ang kanyang mga unang nabanggit nung siya ay nasa ospital pa lamang. Kung natatandaan natin, pagkalabas niya ng Gemelli Hospital, bago siya tumuloy sa Casa Santa Maria, minabuti niya muna na dumaan muna sa St. Mary Major. Mahal na mahal niya talaga at nasa puso niya ang basilika na yon. Kaya doon muna at doon ang binili niyang nais na mahimlay. Gayunpaman, tungkol sa public viewing at paglipat ng salma, no, ng labi ng ating Santo Padre mula sa Casa Santa Marta,
hanggang sa St. Peter's Basilica. Inaasahan itong magaganap sa Miyerkules. Ngunit ito ay kukumpirmahin pa. Kung paano ang detalye ay malalaman po bukas at ipapaalam po iyan ng Vatican Press. Samantala, mamayang gabi, papangunahan ni Cardinal Ferran ang ritual ng paglalagay ng labi ng ating Santo Padre sa coffin. Alright, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer Pia Gonzalez Abukay, makikibalita ulit kami sa iyo. Ano mga kasarian, estado o paniniwala, buong pusong niyakap ng tinaguriang People's Pope at ang pag-alala sa ilan sa mga di malilimutang sandali ni Pope Francis. Ating saksihan. Paghalik sa paa ng dalawang babaeng inmate sa isang youth prison. Pati ang paghalik niya sa mga kabataan, may kapansanan man o wala. Ganyang klaseng pagmamahal ang ipinaramdam ni Pope Francis. Sa kanyang mga aksyon, pinatunayan ng Santo Papa na siya ang People's Pope. Nakilala rin si Pope Francis bilang isang football fan, kung saan nagbigay suporta rin siya sa kanyang paboritong koponan, ang Argentina na kanyang home country. Inalala rin siya bilang isang palabirong Santo Papa. Pati si Spider-Man, nakamayan pa niya. Hanggang sa outer space, dama rin ang pagmamahal ni Pope Francis. Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della spedizione 52 e 53. Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa. Nabigyan pa nga siya ng sarili niyang Blue Jump astronaut suit. Hindi lang din sa tao ipinadama ni Pope Francis ang kanyang malasakit at pagmamahal, kasama na rin dyan ang mga hayop. Labis-labis din ang pagmamahal ng Santo Papa sa mga nadamay at apektado ng giyera, kagaya na lang sa Syria. Nakipagkamay rin siya sa mga Syrian refugee. Minsan na rin naiyak ang Santo Papa sa gitna ng pagdarasal para sa mga nagdurusang Ukrainian dahil sa giyera. Isa rin sa mga tumatak sa mga nagmamahal kay Pope Francis ang kanyang litrato habang pinagdarasal ang buong mundo sa gitna ng pandemya. Iniwan man tayo ng isa sa pinakaminahal na Santo Papa, tiyak na hindi malilimutan ng lahat ang pagmamahal na ipinaramdam ni Pope Francis sa ating lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hanggang sa huli, inilaan ni Pope Francis ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kapwa. Kaya iba ang kirot ng kanyang pagpanaw, lalo na sa mga taong minsan niyang nakasalamuha. Gaya ng isang Pilipino na ibinahagi ang kanyang karanasan. Ating saksihan. November 2024, nang personal na makausap ng De La Salle graduate na si Ken, si Pope Francis. Kinilala ang grupo nilang Project Magkasapi sa Uni Servitate 2024 na para sa mga pinakamahuhusay na Solidarity Service Learning Experiences sa Catholic Higher Education. When I posted it also in social media, sobrang emotional po and sobrang thankful when Pope Francis mentioned, is this for me? And sobrang nakangiti po siya ng sobrang laki po. Dahil nung time po talaga po na yun is lahat po kami is we have the opportunity, every one of us, to talk with Pope Francis. Kung ano po yung advocacy po namin, what we did. So ni-share ko po kay Pope Francis. Noong araw na yon, tila nagbago ang buhay niya. I'll give my best to be a better version of myself and to also serve the community with the guidance of Pope Francis. Kaya kakaibang kirot ang hatid kay Ken nang balitang pumanaw na ang 88 anyos na Santo Papa na hanggang sa mga huling araw, paglilingkod pa rin sa simbahan at sa kapwa ang isinasabuhay. Kahit nakaratay sa ospital mula noong February 14 hanggang March 23, panay pa rin ang kanyang mga mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan para sa mga lugar na nababalot ng kaguluhan. Kapayapaan ang sentro ng kanyang mensahe para sa Easter sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza para sa mga Palestino, gayon din para sa mga Israeli.
Pangmatagalang kapayapaan din ang hiling niya sa Ukraine. Sa kabila ng iniindang double pneumonia at muntik ng pagpanaw habang nakakonfine, ayon mismo sa kanyang mga doktor, di niya nalimutang magpasalamat para sa milyong-milyong sumusuporta at nagdarasal para sa kanya. Di rin niya nalimutang magpasalamat sa mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya sa Gemelli Hospital sa Roma. Grazie e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi, per favore fatelo per me. Grazie. Isa yan sa mga huling public appearance ni Pope Francis na 2 buwang pinagpapahinga noon ng mga doktor kasunod ng kanyang confinement. Nasilayan din siya sa Vatican nitong Palm Sunday. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Noong Huwebes Santo, nagawa pa niyang bumisita sa isa sa pinakapunuang kulungan sa Roma. Sa maraming pagkakataon, lalo kapag nagsasalita, kapansin-pansing hirap ng huminga si Pope Francis. Bata pa si Pope Francis, natanggalan na siya ng bahagi ng kanyang baga dahil sa severe pneumonia. Noong 2021, tinanggal ang bahagi ng kanyang colon dahil sa diverticulitis o pamamaga sa large intestine. Noong 2023, inoperahan din siya para tanggalan ng abdominal hernia o luslos. Meron din siyang sciatica, isang kondisyon sa nerves na nagdudulot ng pananakit ng balakang, likod at binti. Iniinda rin niya ang problema sa kanyang tuhod. Ang kanyang double pneumonia nitong Pebrero, itinuturing na pinakamatinding health crisis ng 12 taong panunungkulan bilang Santo Papa. At umaga ng April 21, pumanaw si Pope Francis sa kanyang residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Noong 2023, sinabi ni Pope Francis na napili niyang paghimlayan ng kanyang labi ang Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang debosyon sa Birheng Maria. Siya ang unang Santo Papa na ihihimlay sa labas ng Vatican sa loob ng mahigit 1 siglo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.